lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po. Pastor Rachel. Magandang gabi po. Good evening po, Pastor. Good evening po. Good morning po. Ay, good evening. Good evening po. Sa lahat. Kuya, Okay, so maraming salamat. Tuloy po rin ang gawain ng Panginoon. Kagaya ng nasabi ko po last few days ago, no, na magla-live tayo regarding po sa mga dapat pong makakilala na sa Panginoon. Nagmamadali na po ang Diyos. Sa mga nakikinig po ngayon, oo, ikaw yung nakikinig ngayon, hindi aksidente kung ba't nandito ka. Niloob ng Diyos na marinig mo itong broadcast na to dahil malapit na siyang dumating. Tapos na po ang mga pabebe natin sa buhay. Panahon na po para maging handa po tayo sa mga susunod na pangyayari. Yun po ang layunin ng channel na ito. This is an evangelistic approach sa mga taong hindi pa ho sigurado. Kasi tinan nyo, no, yung pamagat ng ating pag-uusapan ay ano ba naman, Edwin, yung mga ano mo, mga pamagat mo? Insured ka na ba after ng iyong kamatayan? Mga kapatid, lahat po tayo dadating doon.
O maaaring mag-rapture na sa September o maaaring kunin na tayo ni Lord. Ang tanong, handa ba tayo sa panahon ng kamatayan? Okay, kung hindi ka pa sigurado ay para sa itong live na to, tapusin mo tong live na to. 1 oras lang naman po ito o mahigit. 1 oras ang pangtuturo at may mga tanungan din sa Google Meet. Mga gusto magtanong, naka-live po tayo. Mga kapatid, tandaan nyo po, no, iisa lang po ang buhay po natin. Mahabang panahon po tayo na nabuhay sa ating sarili. Simula pagkabata, nag-aral tayo, elementary pa lang, o iba nga, di ba, nursery. Natuto tayo magsalita ng ba, baby, bobo. Natuto tayong lumaki. Elementary. At high school. Nabuhay tayo sa sarili natin. At ni minsan, hindi natin naisip ang Diyos kasi noong panahon na yun, syempre, bata pa tayo. Gusto natin laro. Gusto natin tayong pinapansin ng ating mga magulang at mga kalaro. Tayo lagi ang bida. Hanggang sa tinuturuan na tayo ng magulang natin na maging responsableng anak, maging mabuting anak. Hanggang tumuntong ka ng high school. High school ang pinaka masayang panahon ng buhay mo maaari, no? Ito na yung araw na wala kang alam. Bata ka pa eh. Ilan taong ka lang? 13 anyos? Nung oras na yun? Ang takbo ng buhay mo noon ay umiikot lamang sa'yo. Maaring nakikilala mo ang Diyos, pero ang Diyos ay nag-aantay sa'yo sa panahon na ito. Nanonood lang siya sa buong buhay mo, pero hindi mo siya pinapansin. Very naiintindihan naman ng Diyos yun. Hindi mo siya napapansin. Busy ka sa iyong mga barkada, bumisi ka sa iyong kasiyahan sa buhay, alak, inom, hanggang sa pag-college, nagkoleyo. Iba rito, hindi naman nakapag-koleyo din, nagtrabaho na sa edad na 20 anyos, 21, 22, 23, 25, nag-asawa ka, pero pumalpa ka. Maaring iba rito ay hindi successful sa marriage, meron naman success naman. Hindi naranasan na magkaroon ng panibagong relasyon, na natili sa isang relasyon. Iba-iba ho tayo ng istorya. Nasaan ang Diyos ng panahon na yon? Maaring alam mo na, pero hindi pa eh. Kasi hindi pa nangyayari sa iyo yung mga bagay na ikagugulat mo para mapalapit tayo sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, no, tayo mga tao, natural lang po sa atin na hindi natin napapansin ng Diyos sa panahon na tayo masaya, sa panahon na tayo ay hindi natin kailangan ng Diyos, no? Barkada, trabaho, nakapagtrabaho ka, sa'yo ang sweldo mo. Iba rito, negosyante, yumaman, lalong napalayo mismo sa Diyos, no? Hindi ko naman nilalahat. Hindi ko naman sinasabing ang kayamanan at successful ay masama. Pero ang istorya to ng ordinaryong tao, mga kapatid. Istorya ng mga tao na nasa proseso ng inaantay ng Diyos na makilala mo siya. Okay, lumaki tayo. Tumanda. Umabot ng 30, 40 anyos, natuklasan mo na may sakit ka na pala. Natuklasan mo na tumataas na ang mga dapat tumataas sa'yo, no? Dahil sa kinakain, sa iniinom, maaaring sa unhealthy lifestyle. Okay. Until the day na may mga anak ka na, apo ka na, ang tanong, nasaan ang Diyos doon? Siguro may mga nag-i-invite sa'yo, no? Hindi mo pinapansin. Kasi alam niyo po, no? Natural ho talaga sa tao na pag ang Diyos ang pinag-uusapan, corny. Ganyan din ako nung araw, pag ang Diyos pinag-uusapan, sinasabi ko, corny nyo guys. Yawan ng ganyang usapan, nakakawala ng pagkalalaki ko yan. Okay? Maaaring ang istorya ko ay hindi mo istorya, ang istorya mo ay hindi ko rin istorya, pero iisa ang patutunguhan po ng lahat. Lahat po tayo ay darating at darating at darating ang panahon ng kamatayan. O, maaaring iba dito may mga sakit na, maaaring iba dito ay wala na eh, wala nang pag-aasang gumaling. Iba rito ay malakas pa. Maaaring hindi natin alam kung ano mangyayari bukas kasi ang sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay para lamang daw dahon na nawawala kinabukasan. Bulaklak ngayon, sariwa ngayon, kinabukasan nalanta na at mawawala. Ganun lang po kaiksiyan ng buhay.
Ang sabihin na natin ng tao ay 70 years ang buhay dito sa daigdig, karamihan doon ay nawawala na. Minsan nga 27 man namamatay na eh. So ang tanong kasi dito, no, napaghandaan natin ang ibang bagay. Insurance ng ating kinabukasan. Maring dito ay pensyonado na ng kanilang social security system. Insured na ang iba sa kanilang mga insurance, kagaya ng life insurance, kagaya ng mga iba pang mga bagay. Pero ang tanong kasi dito, lahat ng iyan ay dito lang sa lupa. Kahit meron ka pang pag-ibig, no? Pag-ibig na hindi po literal. Okay, lahat naman tayo umibig eh. Pero iba yung pag-ibig na sinasabi ko. Ito po ay insurance para magkaroon ka ng lupa't bahay. Yun ang purpose nun. Salary loan. Pero mo, no, kompleto tayo sa insurance na yan. Pero ang tanong, pagkatapos mo mamatay, insured ka ba? Okay, yun ang ano dun eh. So, tayo po ay manalangin pag-usapan po natin ang mga bagay na ito. Ito ang mga bagay na hindi pinag-uusapan sa social media, hindi pinag-uusapan sa lahat ng pagkakataon. Sa mga kaibigan mo, sa TV, sa mga napapanood mo sa cellphone mo, sa YouTube, sa Netflix, never na pag-uusapan ang kahandaan sa kamatayan. So bago ang lahat, manalangin muna tayo mga kapatid. Sa mga nakikinig po ngayon, stay tuned lang po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Pag-uusapan po namin ang tungkol sa iyo, Panginoon. At hayaan mo yung mga nakikinig ay mabuksan ang kanilang kaisipan. Pabuksan, Panginoon, Lord, ka sa mga bagay na kami, Panginoon, ay hindi namin narinig noon pa. Salamat po ngayon sa mga makikinig. Hindi sila aksidente kung ba't sila ay nandito. Nandito po sila, Panginoon, para makinig po ng iyong salita. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat ng aming mga pakikinggan at lalo na ako sa lahat ng aking mga sasabihin. Samahan mo ko, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige nga, palakpak nga yung mga nasa Google Meet. Ayan. Okay, start na tayo. Nag-intro lang ako. Pero ito talaga yung katotohanan. Okay? Sa mga nakikinig po sa akin, mga kapwa ko Pilipino, ang tanong kasi rito, insured na po ba tayo after ng ating kamatayan? Kasi ang tanong kasi rito, bakit mo paghahandaan ng kamatayan? Karamihan ng mga hindi pa nakakaalam, akala nila kapag namatay sila, natutulog lang sila. Akala nila pagkamatay, tapos na. Pero magugulat po kayo na hindi po doon natatapos ang lahat. Kasi ang problema, may Biblia po kasi eh. May salita po ng Diyos na nagsasabi na there's life after death. Ang huling hininga mo rito sa lupa ay unang hininga mo kung saan ka man mapupunta. At yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. Nandito po ako, hindi ko para takutin. Maaring sa mga unang bahagi ng aking pagtuturo ay medyo nakakatakot at medyo nakakakonsensya, pero tapusin nyo itong video to, hindi nyo pala akalain na ito palang magbabago ng buhay nyo. At nais ng pagtuturo na ito na magkaroon po kayo ng kapayapaan sa buhay, kapayapaan ng pag-iisip, at paghahanda sa hinaharap. Yun po kasi yun ang pinaka-problema eh. Ang tao kasi talaga, walang oras sa Panginoon talaga. Kasi tayong mga tao, wala tayong conscious sa Diyos. Puro sarili lang iniintindi talaga natin. Wherein, yung mga bagay na yun ay hindi naman po natin kayo masisisi kasi yun po ay tao. Hindi naman namin kayo inuhusgahan dahil ganun din naman po kami. Ang pagkakaiba lang natin ay naunawaan na po namin ngayon yung mga bagay na dapat nating maunawaan at dapat nyong maunawaan sa mga bago lang nakikinig. Okay. Tinan nyo, no? Handa na ho ba tayo dito? Oh. Guys, lahat tayo darating dyan. Lahat tayo. Tanggapin na natin katotohanan. Bago mo patayin itong channel na to, kalooban ng Diyos na mapakinggan mo itong broadcast na to, kapatid. Guys, ka namin tulungan bigyan ng kapayapaan ng pag-iisip, pero sa una, gusto muna namin magtanong sa mga ilang bagay na ating pag-iisipan. Sa kabila ng pagiging busy natin sa buhay, sa kabila ng tayo abala sa mga bagay na pansarili natin, ay handa na ba ho ba tayo? Handa na ho ba tayo dito, no? Biro nyo, no? Lahat ng bagay nakatakda na, nakalagay doon sa lapida, no?
na ang buhay po natin talaga ay nakatakda na ho ng Diyos yun. Ang kamatayan po ay tinakda ng Diyos. Wala po nakakaalam niyan. Kapag oras nyo na, oras nyo na. Kahit anong ingat mo, kahit na ikaw ang pinakamagaling mag-diet sa buong mundo, no? Iba kasi nagda-diet, di ba? Good, cool, maganda po yan. Pero tandaan po natin, kahit anong diet ang gawin mo, kahit ketogenic, low carb ang gawin mo, kahit maging vegetarian ka pa, kapag oras mo na, oras mo na. Kasi bakit? Kasi sinabi sa Bible na minsan lang ang tao ay mamatay pagkatapos ay paghukom. Nakatakda ho po yun. Sinabi ho ng Bible ho yan na nakatakda na ho tayong mamatay at tapos ito ay paghukom. Ang tanong, handa na ho ba tayo doon? Ngayon ang tanong, gaano ho ba katotoo na kapag ang tao po ay namatay, there's life after death? Oh. Hindi po scientist ang makakasagot po niyan. Kasi ayon sa scientist, kapag namatay na tayo, wala na. That's end. Okay? Ayan, sabi rito sa Hebreo chapter 9, verse 27. Mga kapatid, medyo mahaba-haba ito. Kasi mahabang paliwanagan po ang salvation. Hebrew 9:27, sabi rito, itinakda, nakatakda na sa tao na sila'y minsan, minsan lang mamatay. Nakakita na ba kayo ng 3 beses na mamatay? Meron akong kilala, 9 na beses na mamatay, pusa. Pero tayo hindi pusa, 1 beses lang yun. At pagkatapos ay paghukom. Ayan. Paghukom kagad mga kapatid, sabi ng Bible. Gaano ba katotoo to, no? Marami nagtuturo, mga religion. Ang sabi po ng religion po ay meron daw langit, lupa at purgatorio. Alamin natin kung totoo ba yun kasi may mga turo kasing ganun eh. May mga paniniwala may purgatorio daw. Na kapag makasalanan ka raw, dadaling ka raw sa purgatorio muna. Tapos lilitisin ka doon. Tapos pupunta ka rin ng langit. Ba't nilikha pa ng Diyos ang impyerno kung may mapupunta lang sa purgatorio para daling ka ng langit? Wherein that is a big lie ayon sa Bible. Hindi naman tayo engkantado no? Nanonood ang engkantadya rito, no? Na pag namatay, pupunta ng devas, no? ISIS. So, totoo ba talaga na may purgatorio? Di ba? Malalaman po natin mamaya. Alamin muna natin, is there's life after death? Insured na po ba tayo dito? Tayo po ba ay secured na? Kasi meron po naman pong pangako ang Bible na kapag namatay ka, mabubuhay ka. May sinabi naman na ganun eh. At yun na iisa-isay natin ngayon. Pero punta muna tayo sa basic. Ang tanong ba ay, ang kamatayan mo ba ay katapusan mo na? Ngayon, ang tanongin natin dito, hindi yung mga idol natin, ng mga tao. Tanungin natin mismo yung Diyos. At sinabi sa Bible, yung sagot po ng Diyos ho dito, dapat ho kasing tanungin natin yung creator natin, sino ba ang gumawa sa'yo? 'Di ba? Pag ang isang scientist na naka-imbento ng mga bagay na hindi natin alam kung ano purpose nun, tingnan natin dito kung ano yung kasagutan dito, tanungin natin mismo yung gumawa, yung inventor. O kaya yung owner's manual. O ganun din sa Bible. Tanungin natin yung Diyos, yung gumawa sa atin. O kaya yung Bible mismo, yung ating owner's manual. Manual na kung bakit tayo nabubuhay, bakit tayo nag-e-exist, saan tayo pupunta, at ano ba talagang totoong buhay, kahulugan ng buhay sa magitan ng gumawa mismo sa atin. Okay? Tingnan niyo po, bakit napakahalaga ng pinag-iisipan natin ng ating kamatayan. Kasi ang sabi ko kasi ng Bible, sabi ng Bible to, Mangangaral chapter 7 verse 4, hindi po ako may sabi, Bible po sabi, ang sabi ko rito, mangmang, ang sakit ito, ang isang taong nag-iisip ng kasayahan. Mangmang daw yun. Hindi mo na ako may sabi. Isang kamangmangan daw pala yung bumbuhay mo, puro kakasiyahan, Ngunit, matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. So maliwanag po diyan na isa palang katalinuhan yung naghahanda ka ng kamatayan mo eh. Totoo yun. Kala ko ba pagkamatayan katapusan mo na. Pero ang sabi rito, naghahanda para sa kanyang kamatayan. So meaning,
merong mangyayari pa after ng kamatayan. Ito po ay ayon sa Bible. Ayon po sa Bible na there is life, there is something event will happen to you after you died. Pero yung sinabi na nga kanina, after that is judgment. Kung tatanungin nyo ang Diyos, tatanungin nyo mismo yung Biblia, maliwanag dito na after ng kamatayan, there is something will happen to you. Ibig sabihin nun, ang kamatayan mo ay hindi mo pa katapusan. Kala nila, rest in peace na raw. Sabi nila, rest in peace, di ba? Condolence, rest in peace. Pero ang tanong, peace ba talaga siya napunta? O hindi rest in peace? So, dapat malaman din po natin yun. Huwag po kayo mag-alala, patapusin nyo itong video to, konting tiyaga lang. Dapat nyo munang maintindihan yung mga bagay na ngayon nyo lang maintindihan. Total, mahabang panahon naman po tayo naging busy sa ibang bagay. Ito lang mga kabiyaya, 1 oras kalahati lang ng iyong buhay, pakinggan nyo itong video na to. Okay? So, ano mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Tanungin natin mismo yung Diyos. Tanungin natin yung Bible. Okay? Ang tanungin natin dito, yung gumawa sa atin. Sino ba ang gumawa sa atin? Di ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos mo? Kasi ang pagkakaalam kong Diyos natin, si Jesus Christ. Tayo mga Pilipino, mga Kristiyano. Kahit ikay Katoliko, Iglesia ni Cristo, ano ko man iglesia, ma'am, kung ano man religion mo, MCGI, SDA, born again. Lahat tayo naniniwala na si Cristo ay Diyos. Okay? So, nandun na tayo, no? Naniniwala ako na tayo pong mga nakikinig po rito ay Kristiyano po dito ang paniniwala na si Kristo ay Diyos na nagsakatawan tao para tayo'y sagipin. So, ang tanong, sino ang sasagot niyan? Tanungin natin mismo si Jesus. Si Jesus mismo ang nagsabi, there's life after death. Saan sa Bible po yun? Okay, ito po ay isang istorya ni Jesus Christ na nilalarawan niya ang langit at lupa. After you died, there's something will happen to you. Okay? So, hindi ko to parable at hindi ko to kundi ito po ay teaching ni Christ na ano mangyayari pagkatapos mong mamatay. At dinaan niya ito sa isang istorya sa umagitan ng mayaman at si Lazaro, na ang mayaman ay sagana sa buhay at si Lazaro na mahirap, tapos noon pareho silang namatay. Pakinggan natin yung istorya ni Christ, no? Sabi ni Christ, may isang mayamang lagi nagdaramit na mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Unang karakter, may mayaman daw na sagana nung nabubuhay. May isa namang pulubing ng ngalang Lazaro na tagtad ng sugat na sa katawan na nakahiga sa may pintuan ng mayaman. So meron naman mahirap na pinangalanan ni Jesus na Lazaro, natagtad ng sugat ng katawan na nakahiga sa pintuan ng mayaman. So dalawa na ang karakter natin, isang mayaman at isang mahirap na ang pangalan ay Lazaro, na taong grasa sa identification natin sa panahon na modern na nating pagkakaintindi, na nasa harapan daw ng bahay daw ng mayaman. So ano nangyari? Next, sangad na matapunan na lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang sugat. Nakakaawa ang kalagayan ni Lazaro nung bago siya mamatay. Ang kinamatay niya, malamang rabies, na rabies siguro to. No? Dinilaan kasi yung sugat eh. Di pa naman uso anti-rabies noon. Yun ang nangyari sa kanya. So, anong nangyari? Eto nga, tama yung hula ko. Namatay ang pulubi. At siya'y dinala. Tingnan no? Namatay ang pulubi. Pagkamatay mo, ano mangyayari? At siya'y dinala ng mga anghel. Totoong may anghel pala, no? May nasusundo sa'yo pagkamatay mo. Sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. So, tingnan niyo to mga kapatid. Si Jesus may sabi nito Hindi po ako. Bible may sabi. Kung si Jesus, ayon sa kanya, meron isang tao na pwedeng mamatay at pagkamatay niya pala ay kusunduin kagad siya ng anghel. Tapos dadaling siya sa piling ni Abraham. Ang sabi dito, now sa langit. O maaaring ito ay third heaven o langit bilang isang parangal. Bakit may parangal? May parangal pala sa kanya. Ibig sabihin, naligtas to, no? Napunta to sa buhay na walang hanggan. Hindi siya napunta ng impyerno. Napunta siya doon sa piling ni Abraham. O sa English is Abraham's bosoms. O langit. Mamaya malalaman natin ito kung anong langit to. Ito ba ay paraiso? Ito ba ay... malalaman natin mamaya.
Tapos, ang nangyari, namatay rin daw yung mayaman at inilibing. Yung mayaman naman daw, namatay, pero walang sumundo. Inilibing lang. Okay? Walang sumundo sa isa. Ano nangyari sa mayaman? Tinuturo dito na pag pala namatay ang isang tao, wala na, hindi na nag-exist. Kung sa langit ka, diretso na. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi totoo yung kwento ng iba na may nagmumulto daw. Ayan. At itong katuroan na to, no, na 40 days daw. Kaya 40 days daw namamasyal yung kaluluwa mo bago ka umakit sa langit. No? Pagdadasal ka, pagkakandila ka. Di pala totoo yun, no? Kasi sino may sabi? Ang Bible may sabi eh. Ang sabi sa Bible, pagkamatay mo, susunduin ka agad sa langit at ikaw, pag di ka naman naligtas, doon ka lang sa libingan. O sino ba may sabi? Bible po. Yun po yung mangyayari ho sa atin kapag tayo ay natsugi. So hindi pala totoo to, no? Na yung lola mo, halimbawa yung lola mo namatay, no? Papasyal-pasyal, no? Kakalabit-kalabitin ka sa madaling araw, iha, pagtimpla mo ko ng kape. Hindi pala totoo yung mga ganun-ganun. Ano yung mga nagmumulto? O syempre, si Satanas, magpapanggap na multo para lang pasaringan na totoo ang nobena. Kailangan ipagdasal ang kaluluwa. Ako naman, naisip ko, anong klaseng Diyos yun? Napakahirap naman itang kausap yung Diyos na yun. Ano? Kailangan pang ipagdasal. Wala bang sariling desisyon ng Diyos? Alam ko sa Bible, pag ang Diyos kasi kapag langit, langit ka, pag impyerno ka, tapos, wala na mga request. Okay, hindi naman yan topic ko. Next, pinabubula na lang dito na kapag talaga namatay ka, wala ka na dito. Wala na. Espiritu mo, wala na. Okay? Next. Ito pala ang totoo. Kapag namatay ka, pag ligtas ka, may susundong anghel sa'yo. Okay? 23. Namatay daw yung mayaman. Ang sabi dito, no, yung mayaman daw, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Nagdurusa raw sa daigdig ng patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, nakita sa malayo. So, ibig sabihin, meron palang daigdig ng mga patay. This is the world of the dead. Ano tong world of the dead ba to? Ito ba ay impyerno na ba? Malalaman natin mamaya. Pero ang maganda kasi dito, isang description dito na yung impyerno pala o yung Hades na sinasabi ay visible na nakikita si Lazaro sa langit. So siguro pwedeng may projector o pwedeng may mga ganong-ganon pa. Hindi ko alam. Basta sabi lang dito nakikita din ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kung Bible may sabi, wala na ko tayong magagawa ho doon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Basta sinabi po ng Bible, pag nasa impyerno ka, nakikita mo yung nangyayari sa langit. Yun ang ibig sabihin dito. Next. So, yung world of the dead na sinasabi rito, ito po ay yung tinatawag na Hades. Okay? Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, verse 24. Maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. At doon ako'y naghihirap sa apoy na ito. So, lumalabas dito na naisawsaw daw yung dulo ng daliri ni Lazaro para basahin ng dila. Parang hirap nun, ano? Kasi naghihirap daw siya sa apoy. Tingnan no, ang world of the dead, kanina, ang sabi dito may apoy. Alam na this. Maliwanag dito. So, common sense lang mga kababayan ko, no? Kapag sinabing daigdig ng mga patay at mayroong mga apoy, saan na to? O, impyerno na to. Yung mayaman napunta sa impyerno. Nagre-request dun sa kay Abraham na papuntahin si Lazaro na isawsaw man lamang daw yung kanyang kamay para malamigan man lamang yung mayaman. So, sobrang init. So, ibig sabihin, dalawa lang ang patutungan ng tao. Langit, impyerno, wala ng purgatorio, wala ng ano pa ba yung lumba ba yun para sa mga bata daw, mga tiyanak, ewan. Marami mga tinuturo sa atin ang nakagisa natin reliyon na ang layo eh. Pero ito lang po ang sinasabi ng Biblia, langit, impyerno. Oh, di ba? Langit at impyerno lang, wala pong purgatorio. So malinaw na dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Okay? Okay. So visibly,
si Lazarus na sa langit, yung rich man na sa impyerno, umingi ng ano kasi nga nasusunog siya rito. Oh. Susunog yung dila niya, talagang sinusunog siya. Ang sakit nito pero hindi ka namamatay. Tapos ito naman si Lazaro. So ito'y ayon mga kapatid sa illustration ni Jesus Christ. Okay? So si Jesus na may sabi dito, credible na credible, Bible na may sabi. Ngunit sumagot si Abraham, verse 25, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa pa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, maligaya siya rito samantalang ikaw ay nagdurusa dyan. Okay? So tandaan niyo mga kapatid, hindi naman nangangahulugan na porke mayaman ka, impyerno ka, porke mahirap ka, punta ka ng langit. No. Case-to-case basis. Na-example lang kasi dito ni Jesus Christ na ang mayaman kayo napunta na impyerno kasi nga hindi naalala ang Diyos. Ganun lang naman po yun. Hindi po naalala ang Diyos. Walang titak sa puso niya ang Diyos na sa kayamanan. Meron naman kasi mga kapatid na mga mayayaman na mabait naman na may puso naman sa Diyos. Pero kadalasan nung talaga, kapag mayaman ka, mapera ka, kaya mong bilhin lahat ng bagay, kaya mong bumili ng kaibigan, kaya mong bumili ng kusino man. Ganun po pag mapera ho ang tao. Nagiging hambog. At minsan, nasasabi niya hindi niya kailangan ng Diyos. Naalala lang ang Diyos kapag may sakit na. O, ganun ng mga tao Pero it doesn't mean na hindi lahat ng mayaman ay mapupunta sa impyerno. Hindi ganun. Case-to-case basis. Pero sa example ni Christ, ganun na nga ang nangyari. Okay? Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga narito hindi na makakapunta diyan, ang mga narito hindi na makakapunta rito. Kapag nasa impyerno ka na, wala nang bawian, forever na yon mga tol, mga kaibigan. Kasi sabi dyan, hindi na makakapunta daw dyan Yung mga nasa langit, wala na rin bawian. Kapag ligtas ka na, hindi na babawiin ng Diyos ang kaligtasan mo, forever ka nang sa Kanya. Pero pag hindi ka ligtas, forever kang mapapalayo sa Kanya, wherein dito ka nga mapupunta sa impyerno na to na walang katapusang kamatayan. Kasi tandaan nyo, pagkamatay natin, buhay na walang hanggan agad Pag buhay na walang hanggan, dalawa lang yan. Buhay na walang hanggan sa langit o buhay na walang hanggan sa impyerno. At least buhay na walang hanggan. Kaya nga lang, pag napunta ka ng impyerno, sakit nun, no? Hindi ka namamatay, pero sinusunog ka. Guys, di ko kayo tinatakot. The Bible says, biblical po yun. Okay, next. Ito yan, no? Alam na natin yan. Ngunit sinabi na mayaman, kung gayon po, amang Abraham, pakinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo sa Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin niyo po siya, sila'y biglang babala na upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So, ibig sabihin, nagre-request yung mayaman, kung hindi ako makakapunta dyan, Abraham, ganito na lang po. Papuntahin niyo po si Lazaro. Saan daw? Balik tayo rito, no? Papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ibig sabihin, kung si Lazaro ay patay na, papupuntahin siya sa bahay ng kanyang ama na which is buhay pa at kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, re-request ng mayaman na mag-resurrect si Lazaro at puntahan yung kanyang bahay ng kanyang ama para balaan sila, wag sila mapunta doon. Sa madaling salita, pinagmumulto. Ibig sabihin, kailangan daw magmulto si Lazaro para balaan, para paniwalaan. Kasi nga naman kapag ang isang tao nabuhay na maguli, ito yung sabi ni Abraham. Kung ang tanong, paniniwalaan ba yun? Na ang tao muling nabuhay, sabihin na ganito ang impyerno, ganito ang langit. Sa panahon ba natin, pinaniniwalaan yun? Never naman pinaniwalaan yung mga ganun Sabihin doon, baliw. Sabihin, gumagawa ng kwento. Kaya ano, sagot ni Abraham, ngunit sinabi sa kanya, nasa kanila na ang sinulat ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. So, ibig sabihin, ayaw ni Abraham, wag na, hindi na kailangan. Ibig sabihin pala, pag ang patay, sapat na raw yung yung paniwalaan yung Bible. Kasi tinan nyo, pag sinabing sinulat ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Ibig sabihin, nasa Bible pala. Noong panahon na to, ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, ito po yung Old Testament books, which is sa panahon natin ngayon, kumakatawan sa Bible. So, ibig sabihin, parang sinasabi, definitely ang sinasabi pala ni Abraham dito na hindi na kailangan pa mabuhay na patay para magsabi regarding langit at impyerno. Nandyan ng Bible. Basahin nila yon.
O, ang tanong, mga kapatid, tayo po ba, binabasa po ba natin ang Bible? Nandun daw ang kasagutan eh. Eh, nasan yung Bible? Wala. Nandun sa altar, binabasa ng ipis. Kaya yung ipis sa maliligtas eh, hindi yung tao na may Bible eh. Yung iba naman may Bible, tinirikan ng kandila. Eh, ang Bible po'y binabasa. Ang problema, mahabang panahon natin hindi binabasa ang Bible eh. Saan tayo busy? Mobile Legend. Oh. Saan tayo busy sa panonood ng Netflix? Saan tayo busy sa kung saan-saan? Ni minsan di natin nabasa yung Bible natin. Hindi natin alam na doon palang kasagutan. Nagsasabi ng buhay na walang hanggan. Biro nyo na mga kapatid, no, itong Bible na to, no, hindi binabasa ko talaga. Walang time. I'm not condemning people that those who do not read their Bible, but ito po ay isang pagkukulang po ho natin. Na minsan kung ano yung katotohanan na makakatulong sa atin, eh hindi natin pinapansin. Papansinin lang natin ng Bible kailan? Kapag naghihingalo ka na? Kailan? Kapag mamamatay ka na, doon ka palang lalapit sa Diyos? Eh paano yung paglalapit ka sa Diyos, inalagutan ka na ng hinga, eh wala na. Kaya mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, panahon na, basahin na ninyo ang Biblia ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa Bible, nagsasabi kung ano yung magiging kaligtasan po natin. Okay? Hindi ko naman sinasabing hindi na kayo maglibang-libang. Pero the point is, isingit nyo naman sa inyong schedule na bigyan nyo ng pagkakataon ang Diyos na makilala nyo siya. Okay? O, yun ang kasi ang problema. Okay? Mamaya yung good news. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanilang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang kasalanan. Hindi daw sapat daw yung Bible, sabi daw ng mayaman. Ano sagot naman ni Abraham? Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan kahit na isang patay na muling nabuhay. O totoo po yun. Sabi ni Abraham, hindi na kailangan pa may mabuhay. Kasi kung di nila kayang sundin yung sinasabi daw ng Bible o paniwalaan yung sinasabi ng Bible, hindi rin nila paniniwalaan ng isang patay na muling nabuhay. Actually, totoo naman po yan eh. Maraming mga tao na namatay ng 24 hours, tapos nabuhay sila maguli, nagkwento sila na kung ano nangyari sa kanila, nakita rin ng langit, etc., nakita na si Jesus, pero ang tanong, pininiwalaan ba sila? Hindi. Never pininiwalaan. Okay? Okay. Maliwanag na una, ang insight natin sinabi ni Jesus Christ, there's life after death po talaga. There's life. Ang huling hininga mo dito sa lupa ay siyang unang hininga mo sa langit o sa impyerno. Dalawa lang ho yun. Kapag hindi ka ligtas, pag namatay ka, ang huling hininga mo sa lupa, pagkagising mo, ang unang hininga mo ay nasa impyerno. That is what Christ teaches us. Kasi biro mo, no, yung mayaman, nung nilibing, pagkagising niya, nasa impyerno na siya. Ayun sinasabi eh. Tapos, pag naman yung naligtas, nung namatay ka, may sumundong anghel sa'yo, dinala ka sa langit. Oh. So, ibig sabihin, right after you died, doon ka na kagad kung saan ka dapat mapunta ayon sa Bible. Okay? Pangalawa, there are place after death. Dalawa lang po, no? Dalawa lang po ang pupuntahan mo pagkatapos mamatay, yung heaven or yung hell. Okay? Wala nang kung saan-saan pa. At pag namatay ka, hindi ka na mamamasyal kung saan-saan. Hindi ka na pupunta ng Mall of Asia, pupunta ka pa ng SM North, sakay ka ng carousel. Wala nang ganun. Okay, pupunta ka doon sa ilalim ng puno ng saging, nakaputi ka. Walang ganun, mga kapatid. Walang ganun. You're already there after you died. Okay? Ayon sa Bible, ayon sa binasa natin. At pangatlo, there's no way back to the world of the living. Wala nang dahilan para mabuhay ka maguli. Pagpatay ka na, patay ka na. Wala na. Kapag sa langit ka na, langit ka na. Kapag impyerno, impyerno ka na. Wala nang bawian. Ibig sabihin, kapag namatay ka na po, wala nang bawian, wala nang dapat pambalikan. Nasa huli ang pagsisisi, wala na. Okay. At isa pa naintindihan natin, the Holy Scriptures is the key of salvation.
Malalaman mo ang iyong kaligtasan sa buhay ng walang hanggan at nababasa mo lamang to, mapag-aaralan mo lang to sa Bible. Yun po yung dapat natin maintindihan. Okay? Bible. Ngayon ang tanong, eto ang tanong, paano ho ba maligtas? Dito na ho tayo. Mga kapatid, may good news naman. Ang kaligtasan po talaga, ang sinasabi ng Biblia, pangungunahan ko na kayo ang kaligtasan po sa Biblia ay napakadali lang naman po. Napakadali mga kapatid. Napakadali ho talaga maniwala po kayo, no? Pag-uusapan natin. Ang tanong, paano ba maligtas? Ang problema kasi, no, yung ibang religion, pahirap eh. Ang kaligtasan, marami pang dapat gawin para maligtas. Maggaganto ka, kung ang ganto mo, magkorsilyo ka, magsakramento ka, at lumuhod ka sa Divisoria, sa saan pa ba, luhod ka dun sa magpapako ka sa krus. Ang daming pinapagawa. Sa born again naman, ang dami rin iba sa born again. Dapat mag-ministry ka daw, dapat gumawa ka ng mabuti, dapat mag-tithes and offering ka sa pastor para maligtas. Karamihan talaga, mga religion ngayon, yan ang pinagtuturo para daw maligtas. Meron naman kailangan tanggapin si Kristo, pero maraming pero maliligtas ka kung may bautismo, kung may gagawin ka, kung ikaw ay tapos ng pag-aaral sa Bible school. Guys, ganyan po kasinungaling ang mga religion. Tell you honestly, they are liars. Mga ibang nagtuturo na ang kaligtasan ay dapat ganito, pinaghihirapan ang kaligtasan. Kung si Kristo ay naghirap, dapat maghirap ka rin. Pangunahan ko na kayo mga kapwa ko Pilipino, hindi po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay malatagpuan po natin sa bagong tipan. Okay? Okay, dapat muna kasi natin maintindihan mga kapatid, ano ba ang tinuturo ng Biblia? Ang sabi ko kasi sa Romans chapter 6, maraming mga religion na hindi naintindihan ng kaligtasan. Akala nila may gagawin. Pero paano ho ba maligtas? Okay? Paano ho ba maligtas? Una, dapat maintindihan muna natin, ang nature po ng kaligtasan ay hindi po pahirap, hindi po binabayaran, hindi po binibili ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Marami kasi nagtuturo na kailangan mo rin magpakabait para ikaw ay maligtas. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat i-divide natin ang scripture. Iba ang relasyon ng Diyos sa Old Testament people na mga Hudyo. Iba ang relasyon ng Diyos sa bagong tipan na tayong mga hentil. Hindi po lahat ng nasa Bible ay tayo ang kinakausap. May kinakausap po dyan, 3 po yan. Ang sabi sa Bible, no, 2 lang po yan o 3. Mga Hudyo at mga hentil. Kapag hentil, hindi ka Hudyo. Yun lamang po. Pero sa mga Hudyo, iba po ang kaligtasan sa kanila noon. Ang kaligtasan sa kanila noon ay kailangan nilang sumunod sa kautusan. Pero kasi, no, tandaan po natin, ang kautusan po ay tinapos na po ni Kristo sa bagong tipan. Ano ibig mo sabihin, Edwin, na ang kaligtasan ay wala kang gagawin at hindi ka dapat sumunod sa utos ng Diyos? Kasi po maliwanag po sa Bible na ang kautusan ay binigay po kay Moses. Sabi po dito, no, John chapter 1 verse 17, ang sabi po rito, ang kaligtasan daw po ay dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo, dumating ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan. Dito natin nahahati na merong Old Testament at New Testament salvation. Oo, sa Old Testament, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan. Ano ba ang kautusan? Di utos ng Diyos, common sense lang po yun eh. Okay? At ang paraan ng Diyos sa mga Hudyo, kailangan nilang sumunod sa kautusan sa pamamagitan din ni Moses. Pero pagdating po sa bagong tipan, iba na po. Sa bagong tipan, sa pamamagitan naman ni Kristo Jesus ay dumating ang kagandahang loob, biyaya po ang kaligtasan. Ang salvation po ay regalo. San sa Bible po yun? Sa Old Testament, hindi libre ang kaligtasan. Sa New Testament, libre ang kaligtasan. Kanino? Ito po yung sa panahon na natin, sa mga taong nasa bagong tipan. Basa sa Ephesians chapter 2, verse 8
to 9. Ito niyo, no, tingin ko mga kapatid na. Madali lang naman pumaligtas mga kapatid. Ang sabi rito, no, pakita ko muna sa inyo ano ba ang nature ng kaligtasan sa bagong tipan. Sabi rito, no, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Pag sinabing kagandahan ng loob ng Diyos, ibig sabihin ang kaligtasan ay hindi galing sa atin, kundi regalo lang po ng Diyos. Pag sinabing kagandahang loob, regalo. Kung titingnan natin ito sa Tagalog, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas. Biyaya po ang kaligtasan. Ayan, no, letra por letra, ang kaligtasan po ay pamamagitan lamang po ng biyaya. Okay? O kagandahang loob. Balik tayo dito, no. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag dito na ang kaligtasan, it requires only one. Only one. Wala kang gagawin, but only one is to believe. To believe what? To believe Jesus, what He's done on the cross. Napakadali lang po ng kaligtasan sa mga nakikinig po sa akin. Huwag ko kayo maniwala sa reliyon na marami pang dapat gawin. Magpa-membership, magpumasok sa iglesia, kung ano-ano pa mga pinagtuturo po ng religion. That is a big, big lie. Ang totoo pong kaligtasan po ay na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ito po yung masakit na katotohanan na tinuro sa atin ng reliyon, na nakagisa natin mga reliyon, na meron kang dapat gawin para maligtas. At sabi nga dito, dahil lamang sa pananampalataya. At sabi dito, no, at ang kaligtasang ito'y kaloob, regalo. Pagkaloob, regalo. Kapag libre, wala kang gagawin, wala kang isusukli. Ang gagawin mo lang is tatanggapin mo lamang. Recipient. Pag sinabing recipient, regalo, ang gagawin mo lang is tanggapin. Sa magitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay aksyon ng pagtanggap. Tinanggap mo lang. Okay? Ang pananampalataya po ay yung response mo doon sa biyaya ng Diyos. Wala ka nang gagawin eh. Regalo nang ang kaligtasan eh. Ay kaloob ng Diyos, no? At hindi sa pamamagitan ninyong sarili. So ang kaligtasan pala ay hindi mula sa iyo. There's nothing from you para kayo maligtas. Ano yun? Ang tinuturo ng religion sa atin, laging tayo may gagawin. Anong tinuturo ng religion sa atin? Kailangan magpabautismo ka para maligtas. Kailangan pumasok ka sa iglesia, magpa-member ka, sumunod ka sa Diyos para maligtas. Those are a big, big lie. Ang kaligtasan dito ay hindi po sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi galing sa iyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pag napunta ka ng langit, iisa lang ang sasabihin ng tao, ba't ka naligtas? Ba't ka naligtas? Ang sasabihin ng tao, naligtas kasi ko dahil lamang doon kay Kristo. Dahil doon sa nakaupo sa trono. Kasi tingnan nyo, kung ang kaligtasan ay depende sa iyong mga gawa, maraming mayabang sa langit. Ngayon pag nasa langit ka, pag ang kaligtasan ay ayon sa gawa, maraming magsasabi sa langit, kaya ako naligtas kasi pumasok ako sa iglesia. Kaya ako naligtas kasi sumunod ako sa Diyos. Kaya ako naligtas kasi nag-ministry ako, nagpastor ako, nag-speaking of tongues ako. Kaya ako naligtas kasi nagsisimba ako linggo-linggo. Di ang daming mayabang sa langit. Pero hindi po doon ang kaligtasan. Napakadali lang po ng kaligtasan. Ang tanging magagawa mo lang sa kaligtasan is tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito ay kagandahang loob, regalo, at hindi ito bunga ng iyong mga mabubuting gawa. May matatanong sa akin, ibig sabihin, Pastor Edwin, mag-aabuso na ba tayo? Ibig sabihin, kung ang kaligtasan pala ay libre, mangmamanyak na ba tayo? Manggagahasa na ba tayo? Magnanakaw na ba tayo? Mangangaluwa na ba tayo sa asawa natin? Kung yan ang gusto nyo, di bahala kayo. Tingnan natin kung hindi makakalaboso kayo. Subukan nyo mga luwa. Mga kalaboso kayo. Subukan nyo magnakaw. Makukulong kayo. Subukan nyo mang-rape. Marami mga pilosopong ganyan. Wala na tayong gagawin. Wala na. Hindi. Meron. Ang sabi rito, pagkatapos mamaligtas, ito yung mangyayari. Ang sabi ni Pablo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ano yung layunin na ito?
na maligtas daw tayo dahil sa biyaya ng Diyos. So, magitan ng pagtanggap natin ng ating pananampalataya. At pagkatapos mo manampalataya at mamaligtas, nandun pa rin yung paggawa ng mabuti. Oo, ligtas ka nga, pinatawad ka nga, pero kapag nakagawa ka ng mali, kanino ka mananagot? Sa tao. Subukan mo mga liwa sa asawa mo. Pag nalaman niya ng asawa mo, patay ka. Lalo na kung legal kayo, kakalaboso ka. Kakaya ka pa doon sa pamilya mo. Galit sa iyo mga anak mo, galit sa iyo mga kamag-anak mo. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Christianity hindi nagtuturo ng pag-abuso sa kasalanan, kundi ito'y katotohanan na ang dahilan kung ba't tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo naligtas muna. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Okay? So that is the nature of salvation. Ngayon ang tanong, paano mo tatanggapin tong salvation na to? Paano mo to pananampalatayanan? Yun ang tanong dito eh. Merong good news, ito yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sabi rito, no? Sa Matthew chapter 26, verse ito. Kung naalala nyo, si Jesus Christ, bago siya mamatay, doon sa upper room, gabi to, no, banal na hapunan. Alam nito ng lahat, may Last Supper, banal na hapunan. Dito nyo malalaman kung ano ang tunay na salvation. Ang salvation na ito ay sinabi na ni Christ dito pa lamang sa The Lord's Supper. Sikat na sikat itong mga painting na to, no, nila Leonardo da Vinci na si Jesus Christ, naghahati ng tinapay at alak at binibigay sa 11 alagad. Ito po yun, dito po sinabi ni Jesus Christ kung paano po kayo maliligtas. Basa. Basahin natin ang istorya. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Simbolo lang po yung tinapay guys ha, hindi po sinasabi ni Christ na katawan niya yun. Simbolo lang po yung ginagawa niya. Verse 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila. Sinabi, uminom kayong lahat. Ano daw yung ibig sabihin ni Christ doon? Sapagkat ito ang aking dugo. Ang alak po ay hindi dugo simbolo lang po yun. Pero sabi ni Christ, sapagkat ito ang aking dugo at pinapagtibay nito ang bagong tipan. May bagong tipan si Kristo sa mga mananampalataya. May bagong tipan ang Diyos sa atin. May tipan ang Diyos sa atin. Ano daw yung tipan na yon? Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So ang ibig sabihin pala, ang bagong tipan ng Diyos sa tao ay simple lang. Tanggapin nyo lang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi tingnan nyo, no, ang sabi sa Bible, lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Lahat. All sinners go to hell. Okay? It requires, sabi sa Bible, sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Ang kasalanan na hindi mabayad-bayaran natin ay kailangan bayaran. Kaya ang ginawa ni Kristo, imbis na ikaw ang magbayad sa impyerno, guys, justified na tayo mapunta ng impyerno dahil sa ating kasalanan. Nanamanan natin kay Adan at Eva. Papakita ko sa inyo yung verse later. Pero sabi rito, no, ang good news, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So si Kristo pala ang susi para maligtas ka. Napakadali lang po ng kaligtasan. Nasa pananampalataya lamang po sa ginawa ni Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Nung siya'y napako sa krus. Para daw bayaran ng ating kasalanan. Kasi sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon ang tanong kasi rito, paano ka ba naging makasalanan? Okay? Ano ba kasalanan mo? Ang sabi sa Bible, bata pa lang tayo, makasalanan na. Yan. At sabi sa Romans chapter 5, verse 12, saan sa Bible na lahat tayo makasalanan dahil ka Adan? Sabi ang kasalanan, linaw,
Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa magitan ng isang tao. Sino yung tao na to? Si Adan. Ayan o, Bible verse may sabi. At sa magitan ng kamatayan, pumasok sa magitan ng kasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adan, namanan natin ang kasalanan na ito. Kung titingnan natin to sa Greek, ang kasalanan dito ay hamartia. Pag sinabing hamartia, hindi ikaw may kagagawan yan. Tatak na sa iyo pagiging makasalanan dahil ikaw ay under sa lahi ni Adan. Sabi rito, no, lahat ng tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Lahat tayo ay naki-Adan. Kaya tayo tinawag na makasalanan. Ang sabi dito, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Pag sinabing ang lahat ng tao ay nagkasala, kapag ang isang tao ay namatay, punta ng impyerno. Kagaya nangyari doon sa mayaman. Sapunta sa impyerno. Bakit? Natural sa tao. Mga kapatid, sa panahon na ito, sa mga oras na ito, maraming namamatay. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo sa website, no? Death today in the world. Ito yung worldometer. Ito ngayon mga kapatid, maraming namamatay sa oras na ito. May pinapanganak, may namamatay. Ayun, no? Segundo may namamatay. Ang tanong, saan kaya sila napupunta? Okay? So, dyan palang kilabutan na kayo. Ayan, no? Mga namamatay ngayon. No? Oras na to. 150,225, 26, pataas ang pataas. Okay? May pinapanganak din naman, pero may ibig sabihin mga kapatid, segundo sa oras na ito, may namamatay. Ang tanong, saan sila napupunta? Ibig sabihin, araw-araw, segundo may napupunta na impyerno? Ganun ba yun? Kaya ikaw nakikinig ngayon, mapalad ka, tapusin mo tong video na ito, I will show you, and God will show you, not me. Instrumento lang ako ng Diyos. Kasi Bible naman ang binabasa natin eh. Hindi ko naman salita to eh. Akin ba to? Yung Romans 5.12, ako ba to? Hindi naman to si Edwin 5.12 eh. Hindi naman Edwin yan eh. Romans, sabihin Bible, may sabi eh. Na lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay sa mata ng Diyos ay marumi. At sinabi rin sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit magpakabait ka pa, kahit masunod mo pa ang kautusan ng Bible, hindi pa rin papasa sa Diyos yun. Okay? At sinabi rin sa Bible kung gaano tayo karumi, no? At sinabi sa Isaiah, chapter, guys, tingnan yung ginagawa ko. Bible sa Bible po to, wala pong bogus dito. Hindi ka gaya ng ginagawa ng religion, kung ano-anong pambobolang ginagawa sa atin eh. Pero to guys, so Bible sa Bible, by its context, hindi basta lang ako dumadampot ng verse. Sinasabi rin mismo, ayos na pag-aralan, inaral po namin to mabuti. Ang sabi rito, no? Sabi sa Bible, lahat na tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayo na lahat na gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malalakas na hangin ating kasamaan. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng tao sa mata ng Diyos ay marumi. Ibig sabihin, walang pagkakaiba ang taong pumapatay ng tao sa taong nagsisimba. Ito, hindi matatanggap ito ng ibang religion. Mag-example tayo, tao pala simba, isang tao naman makasalanan, ano daw? Palainom. Ngayon ang tanong, sino mas banal sa kanila? Sino mas banal? Walang mas banal sa kanila. Sa mata ng Diyos, makasalanan pa rin sila. Bakit? Ang linaw dito eh. Lahat daw na mabubuting gawa raw natin, ay maraming basahan ng katulad. So, ibig sabihin, kahit magpakabait ka pa, kahit ba ikaw ay pinakamabait na tao sa buong mundo, yung mabubuting gawa mo ay maraming basahan pa rin. Sino may sabi? Ako ba? Si Isaiah may sabi, Bible eh. So, ibig sabihin mga kapatid, pinoprogram ko sa isip nyo, ayon sa Bible na wala kang magagawa para maligtas. Kailangan mo sino? Kailangan mo si Kristo.
Pumalakpak nga sa Panginoon na nangangailangan kay Kristo. Lahat tayo makasalanan, kasama ako. Madumi tayo sa mata ng Diyos. We need Christ, we need our Savior. Pero ang good news, etong Kristo na to, ano ang ginawa niya? Sabi sa John chapter 3, verse 16, sabi rito, no, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kasama tayo dito, no, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang, ano daw, pumasok sa iglesia, ano, kung sino mang gumawa ng mabuti, yung ba sinabi? Ano sinabi? Yung bang magkursilyo ka? Ano yung sabi? Yung mating ka ng simbahan? Magpastor ka ba? Hindi. Ang sinabi lang dito, ang sino mang sumampalataya. Kanino? Sa Kanya. Sinong Kanya to? Kay Kristo Jesus na anak. Ano daw mangyayari sa iyo ay hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tapos, wala ka nang gagawin. May buhay ka na ng walang hanggan. Ito pa yung pangako ni Kristo, mga kapatid. John chapter 6 verse 40. Ano ang pangako ni Kristo sa mga mananampalataya sa Kanya? Ang sabi dito, no, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumampalataya sa iglesia ba? Sa iglesia ni Kristo ba? Sa iglesia ba ng Romano Katoliko? Sa mga born again ba? Sa pastor ba? Kanino ka mananampalataya? Sa anak, si Kristo Jesus, ay magkaroon ng buhay na ano, pansamantala ba yung buhay? Hindi, buhay na walang hanggan nga eh. Walang katapusan. At sila'y muli kong bubuhayin sa uling araw, pangako yan ng Diyos sa iyo. So anong gagawin mo? Tanggapin mo to. Tanggapin mo tong covenant na to. Ano yung covenant na to? Basa ulit tayo sa kanina. Matthew chapter 26 verse. O to, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan. Ang aking dugo ay mabubuho sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ibig sabihin, ang kaligtasan po, mga kapatid, ay nandito. Ang kaligtasan po ay naandito. Tanggapin mo yung alok ni Kristo to, itong bagong tipan. Ito yung saro. Kaya tayo nagkakaroon ng communion para maalala natin yung covenant na yan. Pag sinabi pong covenant, pag sinabi pong tipanan ayon sa Bible, tipan to ng Diyos. Ang covenant na to ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak lang ang nag-usap. Wala ho tayo diyang kinalaman. Ang tanging gagawin lang natin is panampalatayanan yung pagpapatawad na ginawa ni Kristo. Para maligtas ka, panampalatayanan mo to na si Kristo ay may kakayanang kang patawarin sa iyong mga kasalanan. Okay. Ano ibig mo sabihin, Pastor Edwin, na kasalanan? Hanggang kailan tong kasalanan na ito? Dapat mong panampalatayanan yung sinasabi ng Bible na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay pinatawad forever. Basa, Hebreo chapter 9, verse 12. Ang sabi dito, no, minsan lamang pumasok si Kristo. Sino bida? Si Kristo. Sa dakong kabanal-banalan at sapat na daw yun eh. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo, yung kamatayan niya, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw yung kapatawaran ng kasalanan? Magpakailanman, forever. Pag sinabing forever, walang katapusan. Ibig sabihin, ang covenant na inaalok sa atin ni Kristo, yung kapatawarang walang katapusan. Dapat daw paniwalaan mo yun. Panampalatayanan mo na may kakayanan siyang patawarin ang iyong kasalanan ng walang katapusan. Ano ibig sabihin ng walang katapusan? I-identified natin. Pag sinabing walang katapusan, ibig sabihin bayad ang iyong kasalanan, future sins. Hindi mo pa nagagawa ang kasalanan, bayad na po yun. Yan ang masakit na katotohanan. Sino may sabi? Si Edwin ba?
Si Edwin ba may sabi? Hindi ako may sabi. Ang sabi ng Hebreo, ang kapatawaran daw sa atin, kasalanan ay magpakailanman. Pag sinabing magpakailanman, period. Nagkakasala ako eh. Pag na kay Kristo ka na, pinatawad na yon. Talaga, Edwin? Kahit magkasala ako sa future, kasama sa pinatawad yon? Opo, pinatawad. Kailangan mong panampalatayanan yon para maligtas ka. Dapat mong panampalatayanan yung ginawa ni Kristo sa atin ay yung kanyang kapatawaran. May nagsabi sa akin, pastor, paano yun? Hingi ka pa rin ba ng sorry sa Diyos? Pag nananampalataya kay Kristo na ikaw'y pinatawad sa iyong kasalanan, dapat makita ito sa iyong gawa. Makita sa iyo na nananampalataya ka na kahit nakaagawa ka ng mali, pinatawad na po yun. Kailangan mong panampalatayanan yun dahil ito po ang kapatawaran ni Kristo. Ang inaalok niya na saro ng bagong tipan ay kapatawaran forever. Kasi sa lumang tipan, ang mga Hudyo, kapag nagpapatay sila ng tupa, bayad ang future sins pero yearly, taon-taon. Taon-taon po, kailangan nilang mag-renew, kailangan nilang magpatay ng tupa. Pero si Kristo, minsan lamang siyang pinatay. Minsan lamang siyang pumasok. Kaya nga sabi dito, minsan eh. Pag sinabing minsan, di na inuulit. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, para maligtas po kayo, kailangan yung paniwalaan ito na si Jesus ay may kakayanang patawarin ka magpakailanman. Pag magpakailanman, forever. Ngayon, kung sasabihin mo na ang kapatawaran ni Kristo ay hanggang present lang at ang future, bahala ka na, humingi ka ng tawad sa araw-araw, prangkay na kita kapatid, hindi ka maliligtas kasi hindi ka naniniwala na si Kristo ay pinatawad ka magpakailanman. Ba't hingi ka ng hingi ng tawad sa Diyos? Masakit itong tinuturo ko, labag ito sa mga tinuturo ng religion, pero may Bible verse ako, nasa Bible ang sinasabi ko. Palibaligtarin nyo ang Bible, iisa ang sinasabi kapag sinabi ni Kristo pinatawad ka na, pinatawad ka na. So kung gusto mo maligtas, panampalatayanan mo yung sinasabi ng Biblia na ang Diyos si Kristo ay may kakayanang patawarin ka forever. Kaya niyang patawarin, hindi lang yung past mo. Ito common sense, past, present, future, bayad. Hanggang iyong kamatayan, bayad. Yan ang sinasabi ni Kristo. Yan ang inaalok niya sa bagong tipan. Ito yun, ito yun. Kapag ito ay pinanampalatayan mo itong solid, nanampalataya ka dito, well, anong sinabi ni Kristo? You are forgiven forever. Ang sabi sa Bible, mga supporting verse. 1 John chapter 2, verse 2, mga pangako niyang verse, supporting. Sabi si Kristo, ang handog ng ipagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating kasalanan, kundi na maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Pag sinabing lahat ng tao, lahat ng tao. Yung mga future na tao na hindi pa pinapanganak, pinatawad ba yon? Sabi nga lahat ng tao Ibig sabihin, ang kapatawaran ni Kristo ay may kakayanang bayaran ng kasalanan natin in the future. Okay? At panampalatayanan mo rin na kinalimutan na ng Diyos ang iyong kasalanan kapag tinanggap mo ito Mamaya mananalangin tayo sa mga gustong tumanggap ng covenant, Hebrews chapter 10 verse 17 to 18. Ito po yung laman ng covenant ayon sa covenant na binibigay ni Kristo sa atin. Sabi niya pagkatapos sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So ibig sabihin, ang kapatawaran ng kasalanan na dapat natin panampalatayanan ay kinalimutan na ng Diyos yun. So once na tinanggap mo yung covenant na yun. Walang religious activity, kundi panampalatayanan mo lang ang mahirap paniwalaan na ito. Sa totoo lang mga kapatid, napakahirap paniwalaan na ang Diyos kaya niya magpatawad in the future sins. Bakit? May ginawa kasi si Kristo. Hindi alam ng mga religion to Puro sila pasok sa iglesia, pagpamember, gumawa ng mabuti.
Nakalimutan nila na may ginawa si Kristo. Si Kristo ay may kakayanan magpatawad ng kasalanan forever at kinakalimutan niya yon once na ikaw ay panampalatayanan mo. Maliligtas ka lamang kung pinanampalatayanan mo to ng buong buo. Okay? Sabi diyan, kalilimutan ko na. Wala na. Ibig sabihin, sa buong Christian life mo, kapag tinanggap mo yung covenant na to, sa susunod mong buhay, dapat mabuhay ka sa pananampalataya na yun, na paniwalaan mo na pinatawad ka na. Kung magkasala ka man, magkamali ka man, pinatawad na ng Diyos yun. Halimbawa, nagsinungaling ka, sa panahon na natanggap mo na yung covenant na kay Kristo ka na. Panampalatayanan mo ang Diyos na pinatawad na yun. Pero yung pagsisinungaling mong yun, may bunga naman yun sa kapwa mo. Kapag nalaman ng kapwa mo na sinungaling ka, sino masisira? Ikaw ang masisira kasi mawawala ng tiwala sa iyo ang tao. Tingnan niyo mga kapatid, no? Iba yung relasyon natin sa Diyos, iba yung relasyon sa tao. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kababayan ay relasyon natin sa Diyos. Pero pagdating sa relasyon natin sa tao, kailangan mo pa rin sumunod sa batas. Katunayan, ano yung tinuturo ni Pablo, na sabi rito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos nagtatag ng umiiral. Ito naman po ay sa kapwa mo. Sa Diyos, magiging okay ka na kapag pinanampalatayanan mo to forever. Pero, yung mga nagagawa nating pagkakamali sa buhay, may mga consequence naman yan sa tao. Diba? Subukan mong sapakin mo yung tao, edi sinapa ka rin. May ganti yun. And tao may ganti. Diba? Pero hindi natin pinag-uusapan ng tao dito. Pinag-uusapan natin dito yung relasyon mo sa Diyos. Tingnan nyo, no? Kapag pinatawad ka na forever, anong magiging consequence nun? Ligtas ka na forever at banal ka na sa mata ng Diyos forever. Ganun lang po yun. Pero sa mahalaga ngayon itong salvation mga kapatid, itong new covenant, napakahalaga na dapat mong panampalatayanan na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo ay kaya kanyang patawarin sa iyong mga kasalanan magpakailanman kung ito'y iyong pananampalatayanan. Ang tanong, kung gusto mong maligtas, kaya mo bang panampalatayanan to? Kaya ba natin panampalatayanan to? Binibigyan ko kayo ng tamang minuto bago tayo manalangin. Kung gusto nyo maligtas, dapat yung panampalatayanan ang kapatawaran ng kasalanan ni Kristo. Handa ho siya magpatawad. Ibig sabihin mga kapatid, napakadali lang po ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay kapatawaran. Siyempre, ano ba magliligtas sa tao? Di ba? Ang tao makasalanan, yun lang naman ang problema ng tao, di ba? Yung pagiging makasalanan niya, o ang ginawa ni Kristo, tinapos niya ang kasalanan sa krus. Ang binayad niya doon, yung dugo niya sa krus. Kaya kung pananampalatayan mo ito, kaibigan, ayon sa Bible, ayon sa napag-usapan natin, ikaw ay maliligtas. Okay. Sa pagtatapos ng gawain na ito, ikaw na nakikinig ng broadcast na ito, sa lahat ng mga nakikinig po nito, pag nais ko po kayong pangunahan sa isang panalangin ng pagtanggap, hindi kay Kristo, kundi sa bagong tipan ni Kristo. Marami mga gospel na nagsasabi tanggapin daw si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. That is wrong gospel. The real gospel is yung pagpapatawad ni Kristo ang dapat mong tanggapin para ikay maligtas. We need to be specific to the true gospel of grace. Na ang finished work of Christ na ito ay nakapasok sa isang covenant na ito ay forever pinagtibay. Pag sinabi pong covenant, ito po'y alok ni Kristo sa atin. Kasi tinan nyo, no, bakit sumisimbolo sa alak? Kasi si Kristo nung panahon na ito ay isang Hudyo, syempre. Ang sa Hudyo, pag may seremonyang alak, ito ay nakikita ho natin sa kasalan. Sa araw ng kasal, ang mga Hudyo, hindi uso sa kanila yung panliligaw. Ang mga Hudyo, binibili nila ang babae sa magulang para mapangasawa. At sa araw ng kasal, sa araw ng tinatawag na betrothal, ang babae ay para matanggap ang inaalok na kasal ng lalaki, ang lalaki ay mag-aalok ng isang alak. Kapag ang babae kinuwat at ininom, ibig sabihin sila'y kasal na. Okay?
At sasabihin ng lalaki na babalik siya para ipagtayo ng bahay ang babae. At pagbalik niyang ito yung unexpected. Parang rapture, di ba? Unexpected na darating yung lalaki para sa araw ng kasal. Wherein ito po ay Galilean na Jewish wedding. I-research niyo po yan. Ganyan po ang ibig sabihin. Kaya nung si Kristo ay nag-alok ng alak sa mga alagad at sabi inumin niyo ito, naintindihan ng mga alagad na ito ay sagrado dahil ito ay kasal, parang kasal. So, ibig sabihin, lumalabas nito, kapag ginamit ni Kristo ang alak, ibig sabihin matibay ang kasal, matibay na kasunduan nito. Kasi ang kasunduan ito ay kasunduan ng Diyos Ama at ang anak na ang anak ay mamamatay para mapatawad ang ating kasalanan. At ang gagawin lang ng anak, pagkatapos gawin yun, iaalokin tayo ng isang tinatawag na parang kasal na tatanggapin mo ito. So, magitan ng pagtanggap sa bagong covenant. At ang covenant na to ay naglalaman na tayo pinatawad forever, tayo naligtas, tayo ginawang banal, tayo pinagpala ng Diyos, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating sakit karamdaman na kapaloob doon. Pero ang pinakasentro nito ay yung kapatawaran ng ating kasalanan. Basahin uli natin bago tayo manalangin. Ang sabi sa Mateo, ulitin ko Mateo chapter 26, verse 28, sabi dito, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Pag bagong tipan ng Diyos ang nag-usap, ang kamatayan ni Kristo, ang Diyos ang nag-usap doon. Ang sabi ni Jesus Christ, napunta ako dito upang sundin ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin sila nag-usap, hindi tayo kausap. Nag-usap sila na si Kristo ay mamamatay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ang tanging gagawin lang natin mga kapatid, tanggapin lang naman ito eh. Wala nang religion. Kahit anong religion mo, kung tatanggapin mo tong bagong tipan na to, ligtas ka. Kahit Katoliko ka pa, kahit iglesia ka pa, kung pananampalatayanan mo ito. Ang aking dugo daw ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So maliwanag dito na ang kapatawaran ng kasalanan ay ang purpose ng bagong tipan. Okay, so sa mga gustong maligtas sa oras na ito, pwede naman po kayong yumuko at tayo po ay manalangin. Repeat after me at sabihin po natin ang mga katagang aking sasabihin para igabayan kayo sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, narito ako, Panginoon. Ako'y walang pag-asa, walang ipinagmamalaki. Ang aking mabubuting gawa ay hindi papasa sa mata ng Diyos. Ako'y suko na, Panginoon. Sinusuko ko na po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap ang bagong tipan na yung inaalok sa akin. Ang bagong tipan na may kakayanang patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula pagkabata hanggang ngayon, hanggang sa araw ng iyong pagdating o araw ng aking kamatayan, may kakayanang patawarin ako. Humingi rin ako ng tawad sa iyo sa oras na ito sa lahat ng aking mga nagawang mali. Salamat po sa iyong inaalok na tipan na ito. Tipan na ako'y naniniwala, Panginoon, na may kakayanang patawarin ako sa aking mga nagawang kasalanan at magagawa pang kasalanan sa inaharap. Na ako'y nilinis mo na. I declare to myself, Lord, na ako, Panginoon, sa oras na ito ay isinisilang mo na ng bago. Ako'y isang sinilang na bago uli. Salamat po sa kaligtasan. Tinatanggap ko, Panginoon, ang bagong tipan mo, O Diyos. At ito'y aking paniniwalaan habang buhay. Nananampalataya ako na ako'y ligtas na ayon sa iyong biyaya, ayon sa habag, at hindi sa aking mabubuting gawa. At ako'y ginawa mo na rin kong banal sa iyong harapan. Ako'y malinis na.
Nananampalataya po ako, Panginoon, na noon pa lang sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ay dinideklara ko po ngayong araw na ito, ngayong Agosto 21, 2025, alas 9:30 ng gabi, oras ng Pilipinas. Salamat po ng marami. Salamat po sa kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pumalakpak po sa Panginoon yung mga taong nananampalataya sa gawa ni Kristo. Okay, so ganun lang po ang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Palakpakan po natin. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin kanina, sinapuso mo to ng seryoso yung seryoso talaga, ligtas ka na, kapatid. Ganun lamang po kasimple ang kaligtasan. All you have to do is to believe. Okay, at sinabi ko kasi yan, pangako po ng Diyos yan, John chapter 3, verse 18 or verse 15, sabi rito, no? Upang ang sino mang samampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag nanampalataya kay Kristo sa Kanyang ginawa sa krus, kayo may buhay na walang hanggan. Sinabi na sa 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So ibig sabihin, wala ng paghatol kapag na kay Kristo ka na. Kapag nagkakamali ka, hindi ka nakahatulan ng Diyos dahil tinanggap mo na yung kapatawaran na yon. Forever ka nang pinatawad So bakit ka pa hahatulan ng Diyos? At sinabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus, kagaya ng ginawa mo kanina, hindi ka na daw hahatulan, maparusahan sa lahat ng iyong mga nagagawa. Sa madaling salita, sa Diyos, okay ka na. Ang poproblemahin mo lang yung kapwa mo tao. Sa tao, yun nga lang, ang problema mo yung tao. Kailangan mo pa rin magpakabuti para sa tao. Kailangan mo pa rin magkaroon ng maayos na relations para sa tao. Para na sa ganun, meron kang peace of mind. Pero sa Diyos, mga kapatid, pag-aralan nyo na magkaroon na kayo ng peace of mind dahil ang sabi rito, hindi nahahatulang maparusahan ang mga tao na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So yun lamang po. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Edwin, salamat. Thank you po, Night po. Pastor. Good night po, mga kabiyaya. Good night. Salamat po. Charito. Good night po, mga kabiyaya. Edwin. Okay, maraming salamat po. See you sa susunod pong live natin. Salamat po sa inyong pag-attend.